Magandang hapon sa inyong lahat. Muli, ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Bible Lights Promotions. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, gabay ng kaliwanagan ni Banal Santa Maria, ay ating po binabahagi sa inyo sa linggong ito. Ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay ang pagpapahalaga ng Panginoon Diyos sa buhay at ang gabay ng Diyos sa tuwing mga sakuna. Ngayon po ibabasahin ko sa inyo ang mga mensaheng ito mula po roon sa Bagong Tipan, ang mabuting balita ng paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng ating banal na Panginoon sa Kristo. Sa kanya isinabuhay at inihayag na siya isugo. Ngayon po ay ating babasahin mula dito kay Apostol San Marcos, Kabanata 1, talatang 32 hanggang 34. Ito po yung mensahe. Pagkalubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at ang mga inaalihan ng mga demonyo at nagkatipon ng buong bayan sa may pintuan ng bahay. Pinagaling niya ang maraming may sakit, anuman ang kanilang karamdaman, at nagpalayo siya ng mga demonyo. Hindi niya hinayaan magsalita ang mga ito, sapagkat alam nila kung ano siya. Pagpatuloy po natin sa kay Apostol San Mateo, Kabanata 14, talata 11 hanggang 21. Ito po yung mensahe. Paglunsad ni Jesus sa dalampasigan, nakita niya ang napakaraming tao yun. Nahabag siya at sa kanila at pinagaling niya ang mga may sakit na dala nila. Pinaupo niya sa damo ng mga tao. Kinuha ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpirapiraso niya ang mga tinapay at iniutos sa mga alagad na ipimigay iyon sa mga tao. Kumain silang lahat at nabusog. Tinipon ng mga alagad ang lumabis at sila'y nakapuno ng 12 bakol ng pirapirasong tinapay. May mga 5,000 na lalaki ang kumain bukod pa sa mga babae at mga bata. Pagpatuloy po natin kay Apostol San Lucas, Kabanata 8, talatang 23 hanggang 25. Ito po yung mensahe. Nang sila'y naglalayag na, nakatulog si Jesus. Bumugso ang isang malakas na unos at ang bangka ay nagsimulang mapuno ng tubig, kaya't nalagay sila sa panganib. Nilapitan siya at ginising ng mga alagad. Guro-guro, lulubog po tayo, sabi nila. Bumangon si Jesus at sinaway ang hangin at ang nagngangalit ng mga alon. At tumahimik ang mga ito. Bumuti ang panahon. Tinanong niya sila, nasaan ang iyong pananalig? Ngunit sila'y natakot at namangha. At ang sabi sa isa't isa, sino kaya ito? Inutusan niya pati ang hangin at ang dagat at sinunod naman siya ng mga ito. Patuloy po natin sa Hebreo, Kabanata 11, talatang 1 at 2. Ito po ang mensahe. Tayo'y may pananalig kung tayo'y magtitiwala sa mangyayari, ang mga inaasahan natin, at naniniwala sa bagay na di nakikita, at kinalugdan ng Diyos sa mga tao. Nung una, dahil sa kanilang pananalig sa kanila. Ito po ang mensahe salita ng ating banal na Panginoon Diyos. Ating pong kasalamatan ang ating ito po yung mensahe natin mensahe natin banal na Panginoon Diyos sa ating pagbabahagi ng mabuting balita dito sa Bible Lights Promotions. Salamatan po natin ang ating Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, Banal na Espiritu Santo, hindi po Banal na Santo. Maraming salamat po, Banal na Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, Banal na Espiritu Santo po, at Banal na Santo. Ngayon naman po paliliwanin ko sa inyo ang mga mensaheng ito mula po rin sa tema na ang pagpapahalaga ng Panginoon Diyos sa buhay at gabay ng Diyos sa tingin sa kumakasuhin. Tayong lahat ay ganun pinahalaga ng Panginoon Diyos yung ating buhay, despite na tayo ay nagkakaroon ng pagkakamali, pagkakasala. Binigyan ng pagkakataon niya ang mga tao at mula dito sa mga sumusunod na salinlahi. So ngayon ay nung una pa man ay ang Panginoon Diyos ay gumagabay sa ating lahat. Ginabayan niya ang lahat mula dun sa kinaibang Adan hanggang sa nagkaroon nga ng grabe ng pagkakasala ng mga tao. At nang isugo niya Panginoon sa Kristo, ganun niya pinakita at maliban dun sa mga nangyari doon sa mga propeta na sinugo niya para tayo ay pahalagahan at gabayan ng mga nagsakripisyo. Yan, kagaya na Moises at iba't ibang mga sugo para iligtas yung mga tao sa mga kapahamakan. So
particular natin sa ginawa ng Panginoon Kristo kung paano niya tayo minahalaga ng buhay. So maliban no sa pangkalahatan na binigyan tayo ng pagkakataon na kaligtasan, instead na parusahan, ibinigyan ng pagkakataon tayo na magbago, magsisi sa pamamagitan ng Panginoon Kristo at tayo makaisa sa buhay na walang hanggan. So yung pagliligtas ng buhay sa atin ng Panginoon Kristo mula sa kaparusahan ng Diyos, so tayo ay nalit na roon at tayo ay kinuha sa kamay ng demonyo o pinalaya na tayo. So tayo ngayon ay nasa sa ilalim na ng paghari ng Panginoon Kristo at kinakailangan tanggapin natin yan at paniwalaan natin yan. So ngayon ay nang isugo ang Panginoon Kristo ganito yung ginawa niya sa pagpapalaga sa buhay. Yung mga tao, yung ating kalagayan na nagkakasakit, pinagagaling niya yung sakit. Yung mga tao na mayroong mga kapansanan na talagang lifetime, yan ba, mga pilay, mga bulag, so mga inborn, ay kanyang pinagaling. Mga karamdamang hindi na kayang pagalingin ng medisina noon. So kanyang binigaling, pinaghimalaan siya. So nagawa siya ng mga himala, kababalagan para pagalingin itong mga ganitong klase ng mga karamdaman. Hindi lamang yon, binuhay na rin niya yung mga iba't ibang mga nais na mabuhay ng mga namatay noon, na binigyan ng pagkakataon na mag-extend pa yung kanilang mga buhay, gaya ni Lazaro, yung iba't ibang mga binigyan niya ng buhay doon. Tapos ay hindi lamang yon, ay yung malasakit niya, ay pinakita niya kung paano siya naging mala para bigyan niya na makakain yung mga taong nananampalataya sa kanya. So doon pa lamang sa ano yun, sa Israel nung siya ay isugo. At hindi lamang yun doon, kundi sa pangkalahatan ay ang Panginoon Diyos naman sa simula-simula ay pinangangalagaan niya ang lahat. So ngayon ay ganyan tayo minamahal ng Panginoon Diyos na hindi basta nagkasala ay patuloy na talagang parurusahan niya, ilagay na, itakda na para doon sa kanyang inlaan sa mga tao na nagkakasala. So binigyan pa rin niya ng pagkakataon tayo na makapagbago at makapagsisi sapagkat ang mga tao ay hindi naman sa pamumuhay na ito within the influence ng ang evil at pang-araw natin pamumuhay natin nararanasan. So nagkakasala yung tao. So ngayon mayroong ang Panginoon Kristo ay kaya niya pinadala para mapatawad. So kaya tayo ay mayroong pag-asa na tayo ay magtatanda. At kinakailangan natin ng iba yung pananampalataya para sa ating kaligtasan. Hindi lamang spiritual o yung pagprotekta sa ating buhay. Yan, kagaya rin ng mga sakit na tayo magkaroon ng malaking pananampalataya para maprotektahan tayo. Kaya dyan tayo sa lahat ng mga kapahamakan. Tayo may dyan mula dun sa pagsunod natin dun sa kanyang salita. So kung nakailangan kasi tayo ay mananampalataya, tayo ay maniniwala para tayo ay nagkaroon yung full protection ng ating Panginoon Diyos. Kasi tayo naman lahat ay may protection, kaya lang hindi doon sa mga nagkakasala na you're on your own, gawa mo na nasa sarili mo ikaw na kalayaan ikaw. Pero kung ikaw ay nananampalataya, mayroong kang gabay ng kapangyarihan ng Panginoon Diyos. So kaya mananampalataya ka para doon. So kapag ikaw ay hindi nananampalataya, mayroon kang vulnerability at wala kang kaagagapay para ma-achieve mo yung mga perspective na gusto. So medyo vulnerable ka kapag ikaw ay hindi nananampalataya. So yun. At obligation natin na tayo dapat ay mananampalataya sapagkat tayo nilalang at mayroong ang Panginoon Diyos ay tayo ay sakop na at mayroon siyang itinaga para sa atin. So tayo ay hindi basta nilalang na bahala ka nila parang pinakawan ng mga animal lang doon. Hindi. Tayo ang lahat ay may kahalagahan. Mayroon tayong panuntunan na sinusunod. Hindi lamang tayo ginagabayan ng Diyos sa kapangyarihan para maadya tayo sa masama, kundi yung behavior natin na tayo ay binabago nga. So kung tayo ay magiging mabuti, so maadya na ang lahat doon sa mga masasamang mga gawa ng bawat mga tao magagawa ng isang tao, nasama-samang mga tao. Karoon ka ng gobyerno, magagamit sa masamang chaos, di ba, violence. So grupo, maging isang tao. So kung mabuti ka, so everybody may kapayapaan, ligtas tayo sa kapano. Doon pa lamang
ay tayo ay ligtas na sa makapahamakan from any evil deeds ng mga tao. Kasama pa syempre yung kapangyarihan ng Panginoon. So, kaya sa pamamagitan ng ating pananampalataya, tayo ay ganun niya ganap na poprotektahan. Pero tayo ay ginagabayan niya nga, binibigyan ng pagkakataon, aside from kung wala tayong faith na tayo ay mapagaling sa ating mga karamdaman, so meron tayong pagkakataon dun sa medicine. Halimbawa yung hospital, yung medicine, yung mga doktor na ginawa niya para tayo mabigyan ng pagkakataon na mapagaling at tayo ay muling lumapit sa kanya at bigyan tayo ng pagkakataon na makalapit sa kanya. So ngayon, even do kahit nga tayo ay may yung ibang nananampalataya, hindi naman ganun kalaking pananampalataya, nakakasala pa rin. So mayroong part din yung medicine na ginawa para mapagaling yung mga nagkakasakit, yung mga pwedeng kagaya ng pagpapagaling ng medisina with it. May faith ka, so magaling ka kaagad. Or else, kung meron kang malaking pananampalataya, kapag halimbawa yung sa pamilya, pag nagkasakit yung anak mo, kapag dinasalan mo, pag may malaking pananampalataya yung pamilya, madaling gagaling at saka hindi pati kayo dadapuan ng sakit kapag mayroon kang pananampalataya. So hindi ka basta unless gumawa ka na pagkakasala na apekto sa kalusugan mo or nagkaroon ka ng sa sarili mo, matako kang kumain na hindi mo control, magkakasakit ka din. So kahit kain ka ng kain, so kinakailangan ay makokontrol mo rin sarili mo kung paano mo pangangalagaan ang sarili mo. Yan, pang araw-araw nating buhay. Kaya tayo manampalataya para tayo gabayan sa pangangalagaan ng ating sarili. At kaya nga may medisina rin, hindi lamang para pagalingin yung mga sakit, kundi para tuklasin kung paano tayo magagabayan sa isang wastong pangangalaga ng kalusugan natin sa lahat ng bagay para naiwasan natin yung sakit, lalong-lalo na tayo nagkakaroon ng development. So, yung tao ay nagiging prone sa sakit dahil nasa mayroon ng nagiging contaminated na kanyang kapangyarihan at kanyang kayang gawin. So tayo mayroong pagpapala sa atin. So kaya tayo ay manampalataya ng lubos sa pagpapalaga ng buhay ng Panginoon Diyos. Palagi na tayong pangalagaan sa pang-araw-araw nating buhay para sa ating lahat. So tayo ay ginabayan niya para magtulungan tayo, para tayo ay makapamuhay ng magaan. So yun, diba? Tayo ay maging magandang pag-uugali. So within that, peaceful, maayos, paraiso yung buhay, nagmamahalan yung lahat under his kaya lang syempre yung mga tao din naniniwala, nagkakamali, pero responsible. So at ang mabigat kapag nagkamali ng mabibigat, so nagpo-pose ng problema. So lalo na syempre yung maka-evil na gusto niya siya lang yung magtatamasa, nagkakaproblema. So kaya tayo manampalataya ng lubos, sundin natin yung salita ng Panginoon Diyos, yung gabay niya sa atin. So we live good everybody. Ligtas tayo sa lahat ng uri ng kapangkuhan. At hindi lamang yung buhay, pati hanggang buhay na walang hanggan. Doon tayo niligtas ng Panginoon sa Kristo. Not just life, kundi yung ating spirito, ang buhay na walang hanggan. Doon tayo binibigyan ng kaligtasan ng Panginoon sa Kristo. At to attain that, kinakailangan may buhay tayo na magsasapraktika ng mabuti. So yun kasi ang kinakailangan para tayo mabigyan ng pagkakataon doon sa buhay na walang hanggan. Sa buhay na ipinagkaloob sa atin. So inaalagaan niya tayo para diyan, tinutulungan niya tayo, hindi lang basta binigyan ka ng malayo, ayun na. Hindi ka basta binigyan ng kalikasan o na kaligtasan at buhay na walang hanggan. At sana ay patuloy tayong gabayan. Isugo niya ba na Santa Maria at maging ito siya ay maging kaagapay niya na tayo ay gabayan sa ating pang-araw-araw na pamumuhay sa pagtarima ng mabuting balita. Sana naman tayo nakalimutan ng presensya ng ating Panginoon Diyos, Panginoon Kristo sa ating pagbabahagi ng mabuting balita. Hindi lamang sa pagbabahagi ng mabuting balita, kundi pang-araw-araw nating pamumuhay, magayabayan ang bawat isa doon sa kanilang tayong nasa ating pamumuhay natin. So yun. Kaya tayo magkaroon ng pananampalataya para palagi natin kasama ang Panginoon Diyos sa ating pang-araw-araw na pamumuhay at tayo ay kanyang tulungan, iligtas sa lahat ng uri ng ano man ang ating hinahanap at ma-achieve natin at
iligtas tayo sa mga hindi mabuti sa ating buhay. So yun. At muli doon sa CBC Interfaith Unity, patuloy nating hinikayat ang bawat mga reliyon, lalo ng mga reliyong Kristiyano, magkaisa tayo sa Interfaith Unity. Unawain natin ang ating mga reliyon at tayo ay magkaisa at magpairal tayo ng kapayapaan, pagmamahalan, pagtutulungan, etc. etc. Maging yung mga walang reliyon, makisa kayo para maiwasan natin yung hate crimes. Sa gayon ay maiwasan yung violence, hindi pagkakaunawaan, o karasan, tigmaan, may mga ganun nangyayari sa ibang bansa. At maging dito sa masang Pilipinas, may mga ganyan na rin nangyayari. So, magkaisa tayo dyan, makagabay tayo sa family, community, bansa, buong mundo. Lalo na sa pamahalaan, magabayan niya, magpairal ito ng patas na pamamahala, patas sa bawat mga reliyon mula dun sa karapatan. So, magabayan siya. At maging barrier na rin ng bawat mga reliyon ang kapayapaan mula sa legality para maiwasan yung karahasan na nangyayari sa bawat mga reliyon. So makatulong yung government for that. Aside from, syempre, yung bawat mga reliyon ay may magpairal ng kanyang kabutihan sa kanyang kapwa reliyon, na hindi sila mag-aaway. Meron kasing ganun na yung isang reliyon aawayin yung isang reliyon, o magkakaiba ng panimpan nag-aaway. So ngayon ang gobyerno ay makatutulong kung magagabay natin paparehas siya. So we will mapiprevent natin yung ganong karahasan with the help also of the government. Siyempre naaawat niya ang maaaring karahasan. So naging barrier siya. So ngayon, higit sa lahat ay siyempre kung pairali natin yung kabutihan ng mga reliyon natin, so mas higit pa doon sa kapayapaan ay dudulot kung tayo magpapairal reliyon natin at hindi yung pairalin natin yung maling pamamaraan na mag-away-away yung mga reliyon. So ngayon ay doon naman sa CBC Vatican Church, sana patuloy po kayong maliwanagan ni Banal Santa Maria at patuloy kayo yung pong pagbuklorin ng sangkatauhan sa pananampalataya sa Panginoon Diyos mula Panginoon sa Kristo at mabuting balita. Sa ating munting kakayanan, patuloy tayong maasa ng gabay ng Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, Banal Espiritu Santo, Banal Santa Maria, ng kanyang gabay, ng kanyang kapangyarihan at pagkababalaghan ng paghihimala mula sa kaliwanagan, na gabay ni Banal Santa Maria, presensya niya sa atin sa ating pagbabagi ng mabuting balita, at gabay niya sa atin sa pagpapalaganap ng mabuting balita at paggabay sa mga kapamalan. So gabayan tayo ng kapangyarihan sa paggabay sa kapamalan, ito yung mamahala ng mabuting matuwid yung mga kapamalaan. Kaya yung mga kapamalan mula sa bansang Pilipinas ay mamahala kayo ng mabuti, matuwid, magabayan kayo ng Panginoon Diyos, mabuting balita, at mamahala kayo ng mabuti, matuwid, tugunin yung karapatan na magabayan kayo ng Panginoon sa Kristo, kailangan tayo sa Kanya, at tugunin natin yung ating yung inyong mga pamamahan. Sa rin makikinabang inyong mamamayan, ang bawat mamamayan ay makikinabang sa inyong mabuting pamamahala, makapamuhay sila ng mapayapa, matuwid, ayon sa karapatan. Hindi sila makakapanampalataya sila sa ating banal na Panginoon Diyos at magkaroon ng kaligtasan spiritual. Kaya muli ay sana ay patuloy tayong pagpalain, protektahan ng Panginoon Diyos mula sa ating Panginoon sa Kristo at Espiritu Santo, at sama-sama tayong mamuhay ayon sa mabuting balita. At patuloy na hinikayat ko ang lahat mula mga bansa na tayo ay magpasalamat at magpuri sa ating banal na Panginoon Diyos mula sa ating banal na Panginoon. Magandang hapon sa inyo.